Sa isang malamig na gabi noong November 11, 2025, tahimik ang bayan ng Budyunovsk sa rehiyon ng Stavropol Krai, Russia, isang lugar na halos 800 kilometers ang layo mula sa Ukraine. Ang mga tao ay nasa loob na ng kanilang mga tahanan para sa oras ng pagtulog. Nang biglang, isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa tahimik nilang gabi at sinundan pa ng mas malalaking putukan na nagpaliwanag sa kalangitan na tila na puno ng mga paputok sa araw ng bagong taon. Sa loob ng ilang segundo, apoy, usok at sirena ang bumalot sa paligid ng Stavrolen Petrochemical Plant, isa sa pinakamalaking planta ng kemikal sa Russia. Ayon sa gobyerno ng Russia, aksidente lang daw ito. Ngunit para sa Ukraine, ito ay malakas na mensahe na walang lugar na ligtas mula sa kanilang pananarget kahit sa kailaliman ng teritoryo ng Russia. Ito ang kwento sa likod ng malupit na operasyon ng Ukrainian Special Forces upang bombahin ang isa sa pinakamalaking factories ng Russia na mahalaga sa kanilang military operation kontra Ukraine. Mr. Alas 8:30 ng gabi, November 11, 2025, nagsimulang magprepara ang Ukrainian Special Operations Forces o SOF sa loob ng isang underground command center sa Ukraine. Ang mga operator ng drones ay masusing nag-check ng coordinates sa kanilang harap, mga monitor na kumikislap sa kanilang mga kamay, remote control na mga sandatang hindi bakal ang katawan kundi plastic at may mga naka-attach na makina at kamera. Ang mga drone ay hindi basta-basta laruan, ito ang bagong sibat ng modernong digmaan. Gamit ng Ukraine ang iba't ibang klase ng long-range drones na may range na hanggang 1,000 kilometers. Mula sa Switchblade at Bayraktar TB2, mga sopistikadong modelo nakapresyo lang ng mga maliliit na motor sa Pilipinas. Bawat unit, ngunit kahit gaano kaliit o gaano kamura ang isa, ang target nila ay hindi ordinaryo. Ang Stavrolen Petrochemical Plant na pag-aari ng Lukoil, isa sa mga haligi ng industriya ng kemikal at langis ng Russia. Isang pasilidad na nagkakahalaga ng daan-daang milyon hanggang bilyong dolyar. Mga murang locally made drones kapalit ng target na bilyon-bilyon ang halaga. Parang bato na inihagis sa higanting salamin ng ekonomiya ng Russia. Ang planta na ito, ayon sa mga intelligence report, ay hindi lang basta-basta nagpo-process ng langis. Gumagawa rin ito ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng fuel, goma at materyales sa military equipment. Sa madaling sabi, isang haligi ng Russian war machine. Ang plano, isang fire attack gamit ang long-range kamikaze drones. Hindi ito basta simpleng atake. Ito ay surgical strike, eksaktong direksyon, eksaktong timing. Dahil sa paligid ng planta, naghihintay ang mga depensang bakal ng Russia. Ang Panzer S Air Defense, ang Tor system at ang S-400 Triumph. Isang maliit na pagkakamali ay tsak, bagsak mula sa area mga drone ng Ukraine. Para sa Russia, ito ang huling depensa laban sa pananalot ng Ukraine. Para sa Ukraine, ito ang patunay na hindi kailangan ng mamahaling armas upang sirain ang bilyones na assets ng Russia. Pagsapit ng 9:15 PM, habang natutulog pa ang karamihan sa Stavropol, 4, 5, 6 hanggang 20 unmanned aerial vehicles o UAVs ang lumipad mula sa kanluran. Tahimik, walang tunog, walang ilaw, mababa ang lipad. Kung sa pelikula, parang eksenang Mission Impossible, pero sa totoong buhay nagaganap. Sabi ng mga eksperto, ang mga drone ay nag-fly low para hindi matukoy ng radar system ng Russia. Ito ang tinatawag nilang blind spot ng air defense ng Russia. At ang bilis ng mga drone ay mahigit 300 kilometers lang kada oras, mabagal kung tutuusin. Ngunit ang kapalit ng bagal na yon ay ang layo na kaya nitong marating. Sa underground command center sa loob ng Ukraine, maiging nakatutok sa mga screen ang hanggang 15 drone operators. Binabantayan ang bawat tuldok na maaaring sumalubong sa kanila, na ibig sabihin ay natiktikan sila ng Russian Air Defense System. Ngunit sa isang iglap, nawala ang signal mula sa 3 drones, tapos 2 pa ang sumunod. Hindi ito tinamaan ng kahit anong missile mula Russia. Ito ay kusang bumagsak sa kagubatan ng Rostov-on-Don, isang bahagi ng Russia. At dito na pangiwi ang mukha ni Major Robert Brovdi, ang pinuno ng operasyon, na tila ba isang bata na nawalan ng laruan sa gitna ng kalye. Sa tingin niya, bahagi ito ng Russian counter-drone warfare kung saan ginajam nito ang signal ng anumang paparating na Ukrainian drones.
Bagamat napaghandaan nila ito sa pamamagitan ng isang device na kinakabit sa mga drone, kaya hindi pa rin nila naiwasan na maapektuhan ng 5 drones na bumagsak, kaya nakasalalay na lamang sa 15 drones ang kanilang operasyon. At kung tila ba minamalas talaga ang mga Ukrainian, mga 50 kilometers na lang sana mula sa target ay tumunog ang kanilang alarma. 7 dots ang rumihistro sa kanilang mga screen. 7 missiles mula sa Tor M2DT ang paparating. Kaya agad iniutos ni Major Brovdi ang napagplanuhang estratehiya na ilapit ang mga drone sa mga bundok at gusali upang madistract ang paparating na missiles. Ngunit sa bilis ng mga Ukrainian drone na 300 kilometers per hour lamang ay hindi nito kinayang maiwasan ang bilis ng missiles na umaabot sa Mach 3 o mahigit 3,000 kilometers per hour at sa isang iglap, 7 Ukrainian drones ang bumagsak. Nanlambot ang tuhod ng mga operator na may hawak ng mga naturang drones. Pababain pa ang lipad ng 8 natitirang drones, utos ni Major Provdi. Bagamat alam niyang natunugan na ng Russia ang kanilang plano, laking gulat niya ng dahang-dahang lumalaki sa screen na kanyang tinititigan ng kanilang target, ang mismong planta. Eksaktong alas 10:30 ng gabi, ang unang drone ay tumama sa polymer processing unit ng planta. Sumabog ang bahaging iyon ng gusali. Ang init ng kemikal ay nagdulot ng sunog at mabilis kumalat. Sa control room, nagsitunugan ang mga warning system ng planta, sabay ang pagtama ng pangalawa at pangatlong drone. Sa pool ang machine room at cooling system. Ang mga technician ay nagtakbuhan palabas. Walang nakahanda sa kanila dahil sino ba naman ang mag-aakalang aabot dito ang mga drone mula Ukraine. Nung unang pahayag ng pamunuan ng planta, isa lamang itong aksidente. Subalit habang sumunod na dumating at tumama ang 5 pang drones, ay hindi na nila maipagkakaila na ito ay tagumpay na pag-atake ng Ukraine. At totoo ngang hindi nila ito maitatago dahil nakuhanan ito ng mga cellphone video ng mga residente na nakatira malapit sa lugar. Pagsapit ng 10:35 ng gabi, ayon sa Russian Ministry of Defense, nakita raw nila ang 15 drone sa itaas ng Stavrolen plant at na-neutralize umano ang ilan sa mga ito gamit ang Panzer S air defense system. Pero kahit daw na-intercept, may mga debris na bumagsak mismo sa planta na nagpasiklab ng apoy. Ang mga bombero ay agad rumisponde, 3 units ng fire brigade, 18 crew at 2 ambulansya. Sa kabutihang palad, sabi ng mga lokal na otoridad ay walang namatay na mga trabahante ng planta. Pero ang pinsala ay hindi biro. Naparalisa ang buong operasyon ng planta at aabot pa umano ng ilang linggo bago ito muling magiging operational. Kinabukasan, 8 a.m. November 12, 2025. Habang nagkakagulo pa rin ang mga tao na taga Budyonnovsk, naglabas ng pahayag ang Ukrainian Special Operations Forces. Sabi nila, at ito ang eksaktong linya, Ukrainian SOF confirm a successful fire attack on the Stavrolen petrochemical plant in Russia. Dito na nila sinabi kung ilang drones ang ginamit, pero isa lang ang malinaw, ito ay coordinated military strike at hindi aksidente ayon sa pahayag ng Russia. Ang layunin ayon sa kanila ay sirain ang mga pasilidad na nagpuproduce ng mga chemical at materyales para sa militar ng Russia, mga parts para sa missiles, armor plating at drone fuel. 9 a.m. ng parehong araw, ayon sa governor ng Stavropol, higit 800 square meters ng planta ang tinamaan ng apoy. Umabot ng mahigit 4 na oras bago tuluyang maapula. May mga video na kumalat sa Telegram at social media. Kitang-kita ang pagbangga ng mga drone sa planta at ang liwanag ng apoy na parang liwanag ng araw sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga residente ay nagulat, natakot at di makapaniwala. Sabi ng isang lokal na manggagawa, parang lindol, umuga ang lupa. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari hanggang sa nakita namin ang apoy. Para sa mga analyst, malinaw ang mensahe. Hindi naligtas ang Russia kahit sa mga lugar na malayo sa frontline. Kung dati sa Donbas o Crimea lang may bakbakan, ngayon, pati ang industrial heartland ng Russia ay kayang abutin ng Ukraine. Sabi ng isang military expert, ang ganitong operasyon ay hindi lang pisikal na pinsala, ito ay psychological warfare, isang mensahe na kahit malayo ka, ay kaya ka naming abutin. Kung kaya naming tamaan ang puso ng industriya mo, kaya rin naming sirain ang loob mo. Ito mismo ang mensaheng gustong iparating ng Ukraine sa Russia. Hindi ito unang beses na inatake ng Ukraine ang mga planta ng Russia. Noong mga nakaraang buwan, tinamaan din ang mga oil depot sa Belgorod, Tambov at Ryazan. Pero ang Stavrolen strike ay espesyal. Bakit? Dahil ito ay nasa Stavropol Krai, malalim sa loob ng Russian territory, halos 800 kilometers mula sa Kyiv. Para itong sinasabing walang malayo sa Ukrainian drone. Sa modernong digmaan, ang hangganan ay hindi na linya sa mapa. Hanggat may cellphone signal,
Kahit saan ay kayang tamaan. Pagkatapos ng 4 na oras ay tuluyang naapula ang apoy. Ang planta ay pansamantalang isinara at milyon-milyong dolyar ang pinsala. Ayon sa mga ulat, nasira ang mga pasilidad sa paggawa ng polyethylene at butadiene rubber, mga materyales na ginagamit sa paggawa ng gulong ng military vehicle, drone casings at fuel tanks. Sa Russia, tinangka ng mga opisyal na sabihing kontrolado na ang sitwasyon. Pero sa social media, kumalat ang tanong, paano kung susunod na target ay hindi na planta, kundi power grid ng Russia? Ang pag-atake ng Ukraine sa Stavrolen ay hindi lang simpleng pagpapasabog ng isang planta. Ito ay paaalala na sa modernong digmaan, hindi mo kailangang magpadala ng sundalo para umatake. Ilang drones lang, ilang pindot sa keyboard at maaari mong baguhin ang mapa ng digmaan. Subalit sa kabilang banda ay hindi naman pahuhuli ang Russia sa sarili nilang bersyon ng opensiba, hindi lamang sa pamamagitan ng missiles at drones, kundi sa pamamagitan ng daang libong mga sundalo. Habang natutulog ang karamihan sa Ukraine sa silangan, may lungsod na hindi na nakakatulog, ang Pokrovsk. Sa ibabaw, parang ordinaryong bayan lang, pero sa ilalim ng dilim, ito na ngayon ang isa sa pinakamainit na labanan ng kasalukuyang digmaan. Ang mga gusali na dating tirahan ng mga pamilyang may tahimik na gabi ngayon ay nagiging lokasyon ng mainit na bakbakan ng Russia at Ukraine. Ang bawat kalsada ay posibleng bitag, ang bawat bintana pwedeng pagmulan ng bala ng mga sniper mula sa dalawang panig. Kalagitnaan ng taong 2024, nagsimulang mag-ipon ng lakas ang Russia sa Donetsk Oblast, kung saan bahagi ang Pokrovsk. Hindi pa malinaw noon kung saan ang puntirya ng kanilang susunod na malaking opensiba, pero habang lumilipas sa mga buwan, isa ang laging binabanggit ng mga intel report, Pokrovsk. Bakit ang lugar na ito? Simple lang, ito ang huling malaking lungsod ng Ukraine bago tuluyang bumukas ang daan papuntang Dnipro, ang sentro ng supply at koneksyon ng militar ng Ukraine sa Timog Silangan. Kung makokontrol ng Russia ang Pokrovsk, para na rin silang nakapwesto sa pintuan ng bahay ng kalaban. Noong June 2024, sinimula ng Russia ang unang serye ng artillery strikes. Hindi pa full assault, testing the waters, ika nga. Pero pagdating ng December, lumakas ang putukan. At sa unang bahagi ng 2025, tuluyan ang nagpakawala ng buong puwersa ang Russia. Ayon sa intelligence ng Ukraine, mahigit 170,000 na sundalo ng Russia ang ipiniwesto sa rehiyon na yon. Isang dambuhalang puwersang armado ng mga tangke, artillery at mga modernong drone. Sa kabilang panig, ang Ukraine, pagod, limitado ang reserba pero determinado. Ang depensa sa Pokrovsk ay pinangungunahan ng ilang libong sundalo. Walang eksaktong bilang pero ayon sa mga ulat, ito ay kombinasyon ng regular na army units at mga special forces. Sa araw-araw, nakapwesto sila sa mga gusaling sira-sira na nagpapalit ng lokasyon bawat gabi para hindi matumbok ng artillery fire mula sa Russian forces. Ang iba halos isang linggo nang walang tulog. Ang utos sa kanila ay malinaw, huwag hayaang makuha ang Pokrovsk kahit ano pa ang mangyayari. Dito ginamit ng Ukraine ang kanilang pinakabagong sandata, ang mga FPV drone o first-person view kamikaze drones. Maliit, mabilis at may kakayahang tumama ng eksakto sa target. Parang langaw na may dalang granada. Ilang sundalo ng Ukraine ang nagsabing, hindi namin kailangan maging marami, basta't makikita namin sila bago nila kami makita. Sa bawat tangke ng Russia na sumusubok pumasok, may drone na sumasalubong. Sa bawat convoy, may artillery na nakatutok. Hindi ito labanan ng dami, ito ay labanan ng diskarte. Pagsapit ng October 2025, sinimula ng Russia ang pinakamatindi nilang opensiba sa Pokrovsk. Sa ilalim ng dilim, mahigit 20,000 sundalo ng Russia ang pumasok sa lungsod. Kasama nila ang tank units at armored vehicles. Sinuportahan sila ng drone recon at artillery fire mula sa labas ng lungsod. Ang plano, pasukin, kunin ang Central District at magdeklara ng tagumpay bago pa makapagpadala ng reserba ang Ukraine. Ngunit hindi ito naging madali. Ang mga Ukrainian defenders ay nakatago sa mga eskinita, sa mga gusaling yari sa bricks at sa mga trench na ginawa nila mismo sa gitna ng bayan. Nang pumasok ang unang grupo ng mga Ruso, agad silang sinalubong ng mga sniper, mga drone na lumilipad ng tahimik. Ang mga improvised explosive na inihanda sa mga kanto ng daan ay epektibo laban sa Russian forces. Isang nakaligtas na sundalong Ruso ang umano'y nagsabi sa social media, hindi ito lungsod para itong bitag. Sa loob ng 3 araw,
Nagpalitan ng kontrol ang ilang bahagi ng Pokrovsk. Ang mga kalye na tinatawag na gray zone, walang panig ang ganap na may hawak. Ang mga gusali, araw-araw nagbabago ng bandila. Sa umaga, Ukrainian, sa gabi, Russian, kinabukasan, wasak pareho. Sa labanan na ito, parehong panig ay dumudugo. Walang eksaktong datos pero tinatayang libo-libo na ang casualties sa panig ng Russia mula nang magsimula ang opensiba sa Pokrovsk. Maraming tangke at armored vehicles ang nawasak. Sa Ukraine naman, daan-daan ang sugatan at nasawi. Karamihan, mga sundalong ilang buwan nang nasa frontline. Pagod at kulang sa bala. Pero sa kabila ng lahat, tumatayo pa rin sila. Ang mga residente ng Pokrovsk, karamihan ay inilikas na pero may ilan pa ring nanatili. Mga matatandang ayaw iwan ng kanilang mga bahay at mga voluntaryong tumutulong na maghatid ng pagkain sa mga sundalo. Isang babaeng Ukrainian sa panayam ng local media ang nagsabi, hindi kami aalis, dito kami ipinanganak at dito rin kami tatayo. Kung aalis kami, sino pa ang magtatanggol sa lungsod na ito? Ngayon, sa kasalukuyang buwan ng November 2025, ang Pokrovsk ay nananatiling frontline city. Ayon sa mga pinakahuling ulat, nakapasok ang mga puwersa ng Russia sa ilang southern districts ng lungsod. Ngunit malaking bahagi pa rin ng Pokrovsk ang nasa kontrol ng Ukraine. Walang malinaw na panalo sa ngayon. Ang Russia ay may lakas, pero ang Ukraine ay may tapang at patinding depensa. Sabi ng isang military analyst, ang Pokrovsk ngayon ay parang labanan sa loob ng isang pinto. Parehong panig ay nakahawak sa seradura at kung sino ang unang bibitaw, siya ang matatalo. Ang mga eksperto ay nagsasabing ito na ang final phase ng labanan. Kung makukuha ng Russia ang lungsod, malaking simbolikong tagumpay ito. Pero kung mapigilan ng Ukraine, ito ang magiging patunay na kahit pagod, kahit kulang, ay kaya pa rin lumaban ng isang bayan kapag buo ang loob. Sa ngayon, walang katahimikan sa Pokrovsk. Ang gabi ay laging may tunog ng drones. Ang umaga ay may usok ng artilerya. At sa gitna ng lahat ng ito, may mga sundalong patuloy na tumitindig sa mga pader ng sira nilang lungsod. Sa digmaan, hindi laging malinaw kung sino ang panalo. Minsan, ang panalo ay yung nakakatagal. At sa Pokrovsk, sa bawat eskinita, sa bawat haligi ng sira-sirang gusali, ang mga kwento ng tapang ay hindi sinusulat sa papel, kundi sa alab ng apoy at pawis ng mga sundalong hindi sumusuko. Kung sino ang panalo, marahil wala pa. Pero sa ngayon, malinaw kung sino ang hindi tumitigil. At yun ang Ukraine. Sa gitna ng abo at dilim ng Russia-Ukraine war, ang Pokrovsk ay nanatiling ilaw sa silangan, maliit, nanginginig pero hindi kailanman pinapatay. Ikaw, saan mo kayang ipaglaban ang sarili mong bayan kapag sinakop tayo ng mga dayuhan? Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.